Good morning guys. Pupunta kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Galing kami ng Chiba at pupunta kami sa Ibaraki. Sa dulo ng Chiba. Parang dulo ng Chiba at dulo ng Ibaraki. So ito ang ating mga view. Ayan. Ang Chiba ay napakalapad na lupain guys. Ito yung pinakamalaging per picture ng Japan. So, ito yung kasunod na per picture ng Tokyo. Pero, malayo din siya dahil malapad nga. At marami siyang mga lungsod-lungsod. Ayan. Pag may ganito guys ay sign na pakurbada at mag-ingat yung mga ganyan na Galing kami sa bahay, ang ating anuhin ay 47 kilometers. Ayan guys, marami talagang nito, maraming palayan. May mga pabrika pero ang katabi ay palayan. Ito ay bago tong gawa na yung fast lane. Yung parang may tultul yun, hindi ko alam. Ayan mga kapalayan. Tapos kabahayan. Medyo probinsya kasi ang Chiba. Pero hindi naman yung masabi mong probinsya na kasi marami din siyang mga lungsod-lungsod ba. At ang Chiba at ang Ibaraki ay meron ayan ang babae nag-bike papasok sa trabaho. Napakabilis niya mag-bike guys. Ayan, maabutan tayo kasi hihinto tayo diyan. Ayun, si ate. Ang bilis mag-bike. Ayan. Dahil walang dumaan na train ay dire-diretso lang tayo. Ayan. Ayan. Karamihan dito sa Chiba guys ay talagang palayan. Ayan. Kahit nandito ka sa medyo lungsod o mataong lugar, meron talaga silang palayan. Ayan, yung sasakyan na yan ay may sign kasi hindi natin makita masyado. Ang ibig sabihin niyang sign na yan ay disable ang nagdadrive. Disable or anong kapansanan niya sa kamay ba o sa paa, basta disable siya. Basta may sign na ganon. So, kailangan natin siyang ingatan, pagbigyan, wag natin siyang gitgitin o Pero wala naman talagang gitgitan dito sa mga kalsada ng Japan. Very polite ang mga driver. Ayan na siya, wala na siya. Ayan na, tayo na lang. Walang traffic sa Japan guys, as in kahit sa Tokyo ka mapunta. Meron man pero hindi talaga ilang minuto, 60 minutes lang, yun lang ang itatagal nung sa sa mga stoplight. Kaya wala talagang traffic. Kaya ayan may kabundukan. Isa pang napansin ko dito guys, ang sinasaka lang nila, pareho sa Taiwan, ang sinasaka lang nila ay ang mga lowland area lang talaga. Kaya yung mga may slope na ganyan na maliliit na bundok, pinabayaan lang nila yan guys. Walang nakikialam. At walang mga nagmamay-ari dyan, yung mga gobyerno lang. Dahil dito, kung may lupain ka tapos hindi naman kinukultivate, malulugi ka noon kasi magtatax ka lang, tapos hindi naman nagbibigay sa iyo ng products kasi or kita dahil nakatingga nga. So karamihan sa may lupa dito guys, lalo na kung hindi ginagamit dahil ang mga ninuno ay wala na, tapos yung mga anak ayaw magsaka, sinosurrender nila sa gobyerno kaysa magbayad sila ng tax. Kagaya ng biyanan ng anak ko,
So nag-pass away na yung mga magulang niya. Tapos ayun, meron silang lupain na imbis na tanggapin niya at mapabayaan lang walang mag-cultivate, hindi niya tinanggap. So yung kapatid niyang isa, yun ang tumanggap, yun ang pinag-iwanan. So naibinta niya, pero sabi ng anak ko, yung pinagbintahan lang daw ang mura, dahil halos pamigay na lang, isang buwang sweldo lang daw ng anak ko yung pinagbintahan ng lupa, samantalang sa atin ang mahal ng lupa. Pero dito pag yung mga ganun nga, kasi kisa hindi mo na kinukultivate, kaysa magbayad ka ng tax, isurrender mo na lang, o di kaya kung merong bibili, ibinta mo na lang kahit mura, kaysa magbayad ka ng tax. Kaya ayan, maraming lupa dito na nakabinbin, kaya marami talagang puno. Ang daming puno guys, kahit pupunta ka pa ng Tokyo, may mapuno pa rin. Kasi dito sabihin mo probinsya kasi kaya maraming puno. Hindi guys, kasi kahit sa Tokyo meron pa rin talagang mga area na pwede kang mag-trekking, maglakad ba, mga kakahuyan pa rin talaga. So ang ganda ng balance nila sa nature guys. Ayan may ang likod nila, mga kabahayan, likod nila bundok. Hindi yan pinapakialaman. Wala yung nagsasaka dyan. Kaya yung ibang parang kulay lang yan talaga ng dahon nila. Ayan, anihan. Tapos nang naani, maraming mga meron na ding nataniman na. Ayan. Siguro hindi magtatanim yung lupain na yun. Kasi aabutin na siguro siya ng baka hindi na. Ayan sinasabi ko ang likod, mga kakahuyan, hindi nila pinapakialaman. Ayan, ang mga likuran nila. Mahal nila ang kalikasan. Ayan, hindi yan mga ayan ang mga sakahan. Yung may slope na ganun, medyo mataas, wala na. Yung parang dilaw na yan, hindi yan mga kawayan yan. So kawayan at lupa ay kakahuyan lang. Ang mga patag lang talaga ang kanilang sinasaka. So nga pala, ang aming i-drive ngayon ay 1 hour. Galing ng Chiba papuntang dulo ng Ibaraki, where my kapatid lives, ay 47 kilometers, basta 47, 1 hour namin tatakbuhin. Plus kung yung sa kapatid ko na bahay, papunta naman doon sa isang anak ko sa Ibaraki, sa hindi na dulo, kasi dulo siya ng Ibaraki, parang nasa sa gitna ng nasa pagitan ng Ibaraki at Chiba. So papunta doon naman sa kapatid ko ay 40 minutes. Malayo din. So nasa gitna yung kapatid ko. So ayan, kabundukan sa kalikuran. Ayan guys, mag-drive kami ng 1 hour papunta sa aking kapatid. So ayan na guys, ang dami nilang kakahuyan. Kaya yan ang gusto ko talaga sa Japan, kasi ang daming puno. Kasi taga bundok kasi ako sa Davao, so I love puno. Excuse me. Ayan, may wala namang traffic, pero hinto tayo kasi wala pang go signal. Ayan na, may go signal na sa ating traffic light. So punta na tayo. At yung may pala dyan guys, pwede ka dyang yan pwede kang pumarada ng kadali dyan kung meron kang gagawin dyan sa may gitna mismo, yung may ayan, walang traffic.
So, hindi ko na siguro mga ano lang 15 minutes ko lang to gawin tong anong video na to, kasi puputulin ko guys dahil 1 hour papunta doon sa aking kapatid. So 15 minutes ko lang siguro tong ano puputulin ko, mayroong part 2. Pero ayan, as you can see, puro palayan ang ating mga dinadaanan. Ayan ang mga dito sa Japan guys, ay mayaman ang mga magsasaka kasi sila ang nagpapakain sa buong Japan. Ayan. At magaling sila mananim na ba nila, yung hindi sila nagsasayang ng lupa, hindi sila putol ng kahoy, kaingin sa mga bundok, wala silang mga ganon. Parang maximize talaga yung palayan, tapos mayroong magtira ng konting hindi tanim naman ng palay para naman taniman ng gulay, ng mga na naka greenhouse. So walang mga putol-putol na na kaingin sa mga bundok nila. Yan. Yan. So matagal-tagal itong biyahe guys. Ang ating makikita lang talaga ay mga kahoy, mga kakahuyan at palayan at yung mga bahay. Doon nakakita ako ng tao pero tingnan mo naman guys, wala talagang tao. Kanina pa tayong walang mga tao sa sa labas. Yung ate lang kanina na nagbike pasok sa kayong tao na yun. Wala kang masyadong makita ditong tao kasi walang naglalakad. Ayan. Makadaan tayo ng area ng Narita guys, pero hindi mismo sa Kalakhang Narita. So yung nandoon yung Narita International Airport. Bali makadaan tayo sa lugar nila pero hindi doon sa mataong lugar, parang sakop lang ng Narita. So ayan, ang ating mga binabaybay ay may mga mga kabahayan naman pero hindi madami. At napansin nyo guys, dito sa Japan wala, bisan kahit dito sa bahay ng anak ko, wala silang nagwawalis dahil walang basura sa kanilang mga kalsada. Wala kang makitang mga plastic, mga balat ng ganito, balat ng ganon, wala. Kasi disiplinado sila masyado guys sa sa basura. Kung may basura sila, nandoon lang sa car nila. Kung makadaan ng convenience store, mga 7-Eleven, mga Lawson doon nila itapon, or di kaya may basurahan naman sa sasakyan, doon iuwi sa bahay para doon i-segregate yung mga basura. So walang basura dito, walang nagwawalis, pero malinis ang kanilang kalsada. Sa atin maraming nagwawalis pero marumi pa rin dahil ang mga tao kung saan-saan lang nagtatapon. Isa pa yung mga dumi ng mga hayop. Dito walang dumi ng hayop dahil kung meron kang hayop, hindi naman pinapakawalan, sa bahay lang. Kaya ayun, malinis talaga ang Japan guys. As in malinis. Walang basura. Kahit walang nagwawalis. Ang makikita mo lang dumi sa yung mga dahon lang. Mga dahon na patay na dahon. Layang dahon. Pero other than that ay wala kang makitang plastic, balat ng hindi, paulit-ulit si nanay. Ayan, natutuwa talaga ako sa Japan guys dahil ang daming puno. I love puno dahil galing ako sa Davao.
Ako ay taga-bundok, so I love puno. Hinto muna kami dahil intersection, mayroon hindi pa go. So, ayan. Bigayan. Ayan. So, matagal pa tayo guys. Kung tutuusin, matagal pa kami makauwi. So, putulin ko na lang hanggang dito. Or, mamaya na. Or, puputulin natin guys kasi baka magsawa na kayo. I-part 2 ko na lang yung papunta na ng Ibaraki nang doon ako sa bahay ng kapatid ko. So ayan, wala ka talagang makita guys na ano na naman, stoplight na naman, diba? Kahit hindi maraming sasakyan, may stoplight talaga para hindi magulo. Very disciplined ang mga driver sa Japan. Kaya yung anak ko, yung mga anak ko saka yung kapatid ko, hindi nila kaya mag-drive sa Pilipinas. Takot sila. Kahit pa yung yung asawa ng anak ko, yung pagpunta diyan nung May, sabi niya hindi niya kayang mag-drive sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas ay pangbordagulan ang ating kalsada at ang ating mga driver, hindi nila kaya yon. So ayan, may bahay, ayan. Maganda talaga guys kasi ang daming kawayan, daming mga puno, nakakatuwa. At sa haba ng aming ibiniyahe guys, wala talaga akong nakitang bahay na yung kubo ba, yung bahay na hindi pa tapos pero ginagawa pa lang pero tinitirhan na, walang mga ganun guys. Ang lahat ng mga bahay dito, malaki man o maliit, kailangan bago mo lipatan ay tapos na ito, tapos na lahat, wala nang dapat pang gawin. So hanggang dito na lang tayo guys. Ayun, may quarry. Siyempre may may permit from the government. Ayan. Hanggang dito na lang tayo guys. Hanggang sa huli. Bye-bye.